Nang sumunod na araw ngayong umalis na sa Isla Paraiso sina Ana at Lorenzo. Sinundo na sila ng private chopper na pag-aani nito papuntang Hacienda Ramona. Ewan niya kung ba't ang bilis niya napapayag na dun muna sila dumiretso kaysa umuwi ng Siargao at mapakilala to sa mga magulang niya. Siguro dahil batid niya sa kanyang puso na mahal na mahal niya si Lorenzo at buo ang tiwala niya rito. Ngunit bago sila umalis ng isang yon, maayos na nagpaalam muna si Ana sa mga tao naging malapit sa kanya sa lugar na yon, lalo na kay Kapitan Francis at sa mga namumuno roon. Maraming nalungkot sa biglaang pag-alis niya, mamimiss daw siya ng mga to. Kahit di man sila nagkaroon ng pagkakataon ni Kapitan Francis na makapag-usap ng sila lang dahil bantay sarado siya ni Lorenzo, alam ng dalaga na namimiss din siya nito. Ramdam niya ang lungkot ng binata sa kanyang pag-alis. Nalungkot din naman si Ana dahil napalapit na sa puso niya mga taga-Isla Paraiso. Sa loob na ilang buwan nasanay na rin siyang mamuhay sa lugar na yon. Ang totoo niyan, tinuturing niya na yung parang second home niya. Pero kailangan niyang umalis para bigyan ng peace of mind si Lorenzo. Alam kasi niyang dito matatahimik hanggat nasa paligid lang si Kapitan Francis. Ganon kaseloso ang loko-loko. Ngunit di naman makatanggi si Ana dahil sa pagmamahal niya rito. Are you okay? Napalingon siya kay Lorenzo nang marinig niyang boses nito nang lumapag ang private chopper sa malawak na bakanting lote. Ayon dito, nasa Hacienda Ramona na raw sila. Natanaw din ni Ana ang isang mamahaling puting van na nag-aabang sa di kalayuan nang makababa sila. Di niya mapigilang kabahan sa nalalapit na paghaharap niya sa pamilya ni Lorenzo, lalo na ng totoong Jason. Sa kabila ng kabang nararamdaman, nakangiti pa rin. Tumango si Ana sa nobyo. Ayos lang ako. Kabado lang ng konti kasi paano kung di ako magustuhan ng pamilya mo? Lorenzo encircled his arms around her waist while smiling at her. Sinabi ko naman sa'yong wala kang dapat ipag-alala, di ba? Mababait ang mga kamag-anak ko kahit ang mga kaibigan ko. Alam nilang mahal na mahal kita kahit wala silang dahilan para di ka tanggapin. Huminga siya na malalim. Sapat na ang tiwala niya sa binata para mabawasan ang kaba niya. Kapag why pinakawalan siya nito mula sa pagkakayakap pero nakangiti pa rin ang mukha. Let's go? Muling napangiti si Ana bago tumango. Tara! Lorenzo offered his hand at her. Come on! Pilit sinupilang kabate ng gapang kamay nitong nakalahad sa kanyang harapan at agad naman itong pinagsalikop. Sa loob niya di napigilan ni Anang mapailing at mapangiti. Ramdam niya kung gaano kaklingi na boyfriend si Lorenzo sa tuwing hinahawakan nito ang kamay niya at ang akala niya noon nakakainis kapag ang isang babae o lalaki sa isang relasyon masyadong clingy. Pero bakit kay Lorenzo kinikilig pa siya? I'm glad you're smiling now. Untag sa kanya ng binata habang palapit na sila sa naghihintay na sasakyan. Nahuli pala nito ang ngiti sa mga labi ni Ana na pilit niyang pinipigilan dahil sa kilig na nadarama. Mukhang di ka na kinakabahan na. Tiningnan niya ito na nakakunot ang noo. Sabi mo wag akong kabahan, pero wala akong dapat ipag-alala. Nakangiting pinisil nito ang kamay niya. Kaya nga ang sabi ko masaya ako makita kang nakangiti ng ganyan, di ba? Depensa nito. Kasalanan mo naman kasi kung ba't ako kinakabahan ng ganito. Ilang araw pa lang relasyon natin, di pa nga kami nagkakausap na maayos. Nina Jason at Ameri tapos eto, dinala mo na agad ako dito sa lugar ninyo. Feeling ko tuloy napikot ako nang wala sa oras. Ang lakas ng tawa ni Lorenzo sa sinabi niyang yon. Tawa ka pa dyan. Ilang buwan ako nagmukmuk sa isa na yon para pagtaguan ka. Tapos ikaw isang buwan lang akong sinuyot na ligawan? Mahaba pa nga yung isang buwan, baby. Kung tutuusin, kaya naman talaga kitang dalhin dito sa unang araw pa lang ng pagkikita natin sa isla. I know kasi na mahal mo rin ako at saka matatanggan mo ba ang isang Lorenzo Mondragon? Pero ayoko lang biglain ka. Pinandilatan na to ng mga mata. Ang lakas talaga ng bilib mo sa sarili mo, no? Sita niya kay Lorenzo na kinatawa lang ulit nito. Maya-maya, natigil sila sa kulitan na makitang pagbaba na naghihintay na sasakyan. Biglang kinabahan na naman si Ana dahil kamukha ni Lorenzo ang lalaking yon, pero nakilala niya agad na si Nathan. Hi Ana! Welcome to Hacienda Ramona! Otomatikong napangiti ang dalaga dahil sa palakaibang ngiti na pinakita nito sa kanya. Katulad nung nasa ride and fall sila. Wala siyang maramdamang pagbabago sa pakikitungo sa kanya na ang kapatid ni Lorenzo kahit alam na nitong di talaga siya si Amelie. Hello Nathan, salamat. Muli siyang ngilitian nito. Nagtapikan sa balikat ng magkapatid. Ilang sandali sunod-sunod bumaba mula van ang mga kaibigan ni Lorenzo na sina Nathaniel, Michael, Chef Aa at syempre si Axel. Nagulat na lang si Ana dahil ang akala niya si Nathan lang sa kainon para sunduin sila.
Pero ang di inaasahan ng dalaga ay ang pagbabari ng totoong Jason mula sa sasakyan na yon. Saglit lang silang nagkatitigan bago ito ngumiti sa kanya. Ngunit dahil hindi pa niya alam kung paano ito pakikitunguhan, kaya nag-alangan siyang ngumiti at nagbaba ng mukha. Samantala nakipag-appear naman si Lorenzo sa mga ito. "Hello, Ana?" Magiliw na bati sa kanya ni Axel. Akbang yayakapin siya nito katulad na madalas nilang ginagawa kapag dinadalaw siya nito noon sa Isla Paraiso. Pero mabilis sumarang sa pagitan nila si Lorenzo. "Back off, Axel." Singhal nito agad sa pinsan. "You cannot touch her anymore." Tumawa lang si Axel. Ganon din si Nathan at ang mga kaibigan ng mga to. Wow! Natatawang tinaas nito ang dalawang kamay. Umatras ng bahagya palayo kay Ana. "Gusto ko lang siyang kamustahin at tanungin kung di balabag sa loob niyang pagsama dito. Baka kasi tinakot o pinikot mo lang eh. Depensa nito na kinatawa lang ng dalaga. "Huwag mo ko itulad sa'yo, gago. Na di marunong manligaw kahit palaging dinadaan sa diplomasyang isang babae." Pagtatanggol ni Lorenzo. "It's nice to see you again, Ana. Sabi ko naman sa'yo, hindi sa ride and fall ang huli nating pagkikita, di ba?" Mainit na pagbati rin sa kanya ni Michael. Napatigil sa pakikipagkamay sa kanya dahil pinigilan din ni Lorenzo. Tinabig din ito ang kamay ni Chef Aa na gusto rin sanang i-welcome si Ana. "Lalong di ka pwedeng lumapit sa girlfriend ko." Mariing sita ni Lorenzo kay Nathaniel nang lumapit to sa dalaga para yakapin siya. "Tsura mo palang di nakatiwa-tiwala." Humagalpak lang ng tawa si Nathaniel. "Sumusobra ka na, bro. Gusto ko lang naman i-warm welcome dito sa Hacienda Ramona si Ana kaya yayakapin ko." Muling tumawa si Nathaniel at tumingin kay Ana. "Nakita mo na kung gaano ka-possessive ang taong yan? Pwede ka pang mag-back out agad." Na naputol ang pagsasalita nito dahil bigla itong binatukan ni Lorenzo. "Kapag nag-back out talaga yung girlfriend ko, lulumpuhin kitang animal ka." Banta rito ng boyfriend niya at muling nagkatawanan ng mga to. Kung di lang niya nakasama sa ride and fall ang mga to, hindi niya pa alam ganito talaga kung magturingan ng magkakaibigan. Baka isipin niya magkapikuran ang mga to. Tama na yan. Naguguluhan na sa inyo si Ana, oh. Kapag ko ay saway ni Nathan sa mga to. Tsaka kailangan natin dalhin sa Ramona Mansion si Ana. Kanina pa sila naghihintay sa inyo. Sa pag-aakalang ang pamilya ni Nathaniel ang tinutukoy ni Nathan na naghihintay daw sa kanila, hindi niya na pinansin ang huling sinabi nito. "So, kamusta ka naman, Ana? Nag-enjoy ka naman ba sa Isla Paraiso? Sobrang ganda ng lugar na yun. Isa sa favorite place ko dito sa Pinas." Palibasa na kasama niya ng mga to sa ride and fall noon, kaya di na siya nailang na makipag-usap sa mga kaibigan ni Lorenzo kahit kay Nathan. Nakapag-thank you rin siya kay Axel sa pagpapatuloy sa kanya sa bahay nito sa islang yon. "Oo nga, tama ka. Napakaganda ng Isla Paraiso." Nakangiting sagot niya. Nakapagpatong sa balikat niyang kamay ni Lorenzo, marahang inaaplos ang buhok niya. "Ngayon pa lang namimiss ko na agad ang lugar na yon." "Hindi bale, babalik tayo dun sa sunod, sa fiesta nila." Papayagan ko lang na bumalik dun si Ana kapag hindi na ang Francis na yun ang kapitan. Biglang sabat ni Lorenzo na biglang napasimangot at di niya alam kung bakit. Nabigyan na naman ba to ng ibang meaning ang huling sinabi niya? Ano kaya kung patalsikin ko siya sa pwesto? Kayang-kaya ko yun. Baling nito kay Axel. "Yan na wag mong gagawin. Mahal ng mga taga-isa si Kapitan Francis." Pagtatanggol ni Axel sa kapitan. "At maayos ang pamamalakad ng tao yon. Siguradong buong isla magagalit sa'yo pag ginawa mo yan." "Oo nga." Di napigilang sabat ni Ana. "Di na lang ako babalik para hindi mo na siya tanggalin. Kawawa naman yung tao. Ang bad mo." "Yan. Tama yan, Ana." Sabay-sabay na komento ng mga kaibigan at kapatid ni Lorenzo. "Pagalitan mo nga yan. OA ng pagiging seloso. Kung kami pa yan, iiwan talaga namin yan." "Shut up." Mapang-asar na tinawanan lang ni Lorenzo ang mga to. Pasimpleng nakitawa na lang din siya at di na pinakita sa nobyo dahil baka lalo tong maasar talo. Magkamukha nga talaga kay ni Amelie." Mamaya komento ni Michael. "Maganda kayo pareho, pero para sa akin mas maganda pa rin talaga si Ana." Sabat naman ni Chef Aa na nakaupo sa unahan nila, sa tabi ng driver seat na inuupuan naman ni Nathan. Lumingon pa talaga to sa kanya, tinitigan siya. "At pansin ko lang, lalo ka bang gumaganda ngayon?" "Anton, isa ka pa." Nagitla si Ana sa biglang pagsigaw ni Lorenzo. Nagtaka siya kung ba't napagalpak ng tawa ang mga kaibigan nito. Lalo siya nagtaka kung bakit biglang namutla si Aa. Anton Finis nga palang real name ni Chef. "Alex."
Natatawang paliwanag sa kanya ni Axel na makita nito ang reaksyon niya. At kung may kinakaya siya sa pagkatao niya, yun ay yung pagkakaroon niya ng unique surname. Pang-aasa ni Nathaniel kay Chef Aa. Mga hayop kayo. Lagot kayo kay Agapito. Kumuha ng testo si Chef Aa at binilig ang mga yon. Isa-isang pinagbabato ang mga kaibigan nila na nasa likuran nila ni Lorenzo. Habang solo lang magnobyo ang panggit ng pesto at ayon sa mga narinig niya, ama ni Chef Aa ang tinutukoy nitong Agapito. Huwag mong pansinin ng mga yan, Ana. Simula ngayon masanay ka na sa kulto ng mga yan. Napansin niya hindi nga ito gaano nakikipagkulitan kina Lorenzo katulad ng nasa ride and fall din sila. Tumigil nga kayo. Pati si Ana din nadama yun sa mga kalokohan ninyo. Maya-maya inis na saway ni Lorenzo sa mga kaibigan. Ikaw lang kasi may kasamang girlfriend ngayon pero dati naman ikaw pang promotor ng mga kalokohang sinasabi mo. Reklamo ni Axel. Basta wag mo na lang silang pansinin baby, ako na lang kausapin mo. Akmang yayakapin siya nito nang biglang sumulpot ang ulo ni Axel. Ang sweet naman. May pa-baby na si Lorenzo boy, so ano? Magiging ninong na ba kami? Oo nga, samantalang dati, puro kabayo, kalabaw at baka lang tinatawag mong baby Sabat ni Nathaniel at bumunghalit ng tawa. Ikaw Ana, baby na rin bang tawag mo sa kanya? Pangulit din ni Michael. Natatawang sinakin ko na lamang sila. Syempre naman, babe or baby rin ang tawag ko sa kanya. Baka baby damulag. Humagalpak ng tawa si Axel pero bigla itong napaubo nang isalpak ni Lorenzo ang tissue sa bibig nito. Masasalpakan din sana ng tissue sa bibig ng ipapamang kaibigan pero mabilis na nakaiwas. Nagtulog-tulugan agad sa passenger seat si Chef Aa. Nagtago naman sa likod ng upuan sina Chef Axel, Michael at Nathaniel. Doon natapos ang pagkukulitan ng mga to. Dahil di nagtagal huminto ang van sa malapalasyong bahay na may nakasulat na Ramona's Mansion sa labas noon. Marahil yun ang kinukwento ni Lorenzo na ancestral house daw ng pamilya at ang mga magulang ni Tucker na may-ari ng ride and fall ang nakatira. We're here babe? Untag sa kanya ni Lorenzo. Huwag ka sana magugulat sa mandadatnan mo, okay? Isipin mo lang kaya ako nagawa yun dahil mahal na mahal kita at di ko kaya mawala ka pa sa akin. Makahulugang sabi nito nung naiwan sa loob ng van. What do you mean? Puno ng pagtatakan tumingin siya dito. Basta, you will know later. Just trust me please. Ana sighed heavily at sinunubong ang tingin ng nobyo. May magagawa pa ba ako? Yumakap sa kanyang binata at bumulong. Meron. At yon ay ang maging asawa ko? Nailing lang siya kunwari pero ang totoo kilig na kilig ang puso niya. We're home! Sabi ni Lorenzo na makababa sila ng sasakyan. Samantala nagtaka si Ana dalagad siyang napansin na parang ang daming nakaparadang sasakyan sa labas ng gate. Mukhang ang daming bisita sa loob ng mansyon o baka normal lang talaga ang ganito dahil mayaman ang angka ni Lorenzo. Tapos compound pa ng mga tongbong hasyenda Ramona. Ang ganda pala talaga nitong lugar ninyo. Di napigilang komento ni Ana. Napakasariwa din ng hangin at nilibot sandali ang paningin sa paligid. Ang lawak-lawak pa. Mas maraming magaganda dyan na makikita mo and no worries, papasyal agad kita bukas. Mukhang nagustuhan ni Lorenzo ang nakitang reaksyon ni Ana. Todo ang ngiti nito nang ilahad ang sariling kamay sa kanya. Nakangiting tinanggap ni Ana ang kamay ng binata, tsaka siya nito giniya papasok ng gate. Nauna na rin kasing pumasok si Nathan at mga kaibigan nito. Agad silang binati ng mga gwardiya na kabantay sa matayag at malaking gate na iyon. Samot-saring emosyon ang nararamdaman ng dalaga habang magkahawak kamay silang naglalakad ni Lorenzo sa malawak na bakurang yon. Manghang-mangha na siya noon sa laki ng mansyon ni Jason sa Taguig pero di hamak na mas palasyo pa pala tong Ramonas. Parang tiple yata ang laki. May pagkaklasik ang kulay at disenyo. Di ko akalain na minsan sa buhay ko makakapasok ako sa gantong mansyon na dati napapanood ko lang sa TV at nagbabasa sa mga magazine. Parang wala sa loob na wika ni Ana sa kanyang sarili. Manghang-manghang nililibot ang mata sa paligid. Walang pakialam kung magmukha siyang inosente sa panin ni Lorenzo noong mga sandaling iyon. Hindi ko alam kung totoo ba ito o panaginip ko lang. Puno ng pagkaaliw binalingan siya ng binata. You're not dreaming babe and soon, magiging asawa mo ng isa sa mga tagapagmana ng mga bagay na nakikita ng mga mata mo ngayon. So yeah, everything is real. And then he smiled at her lovingly. Napangiti lang si Ana nang tila na himasmasan siya at narealize niyang nasa realidad nga pala talaga siya. Thank you for bringing me here, Lorenzo.
Thank you dahil pinaranas mo sa akin ng mga bagay na akala ko noon malabo at sa mga pelikula lang nangyayari. No, thank you. Umiling ito at sinapo ang kanyang mukha bago siya masuyong hinalikan sa kanyang mga labi. Thank you for coming here with me, Ana. Ikaw ang totoong nagparanas sa akin ng mga bagay na akala ko noon hindi na mangyayari pa. Ang maisama kita rito bilang fiancé ko at future wife ko. Dati kasi nung inakala ko na ikaw si Amelie, palagi ako nakaalalay sa'yo bilang future brother-in-law mo. Palagi ako nakasunod at nakatingin sa kanila ni Jason pero ngayon, napuno ng emosyon ng mga mata ni Lorenzo. May ihaharap na kita sa pamilya ko bilang babaeng tunay na minamahal ko. Kahit ang puso ni Ana napuno din ng halo-halong damdamin, nakikita yon sa namamasan niyang mata na pilit niyang nilalabanan dahil ayaw niyang humarap sa pamilya nito na umiiyak. Bagaman at luha yon ng labis sa kaligayahan. Masuyong inayos ng dalaga ang damit ni Lorenzo na bahagyang nagusot. Kahit ang kwelo nito na maayos na may inayos pa rin niya dahil gusto niya iparamdam dito na ito lang ang nagmamay-ari sa kanya at wala nang iba pa, na mahal din niya ito. I will be your wife, Lorenzo. Pinapangako ko yan simula ngayon, aalagaan at mamahalin kita sa abot na makakaya ko. Maramdaming pahayag ni Ana. Di man ako kasing yaman mo, pangako ko naman mayaman ako sa pagmamahal. Lahat ng yun sa'yo ko ibibigay. So, can you do it tomorrow? He sounded excited. Ang alin? Naparunok siya kahit agad na binalot ng excitement ang dibdib niya. Bukas, agad-agad? Pero, di kasi ako makapaghintay. Natupirin mo ang pangako mong yon, Ana. Kaya inihanda ko ng lahat bago pa tayo makauwi dito sa Hacienda Ramona. Lalo naguluhan ng dalaga sa tinura ni Lorenzo. Gayon may ramdam niya ang biglang pagkabog na malakas sa loob ng kanyang dibdib nang biglang tumakas at sumabog ang fireworks ng tubig na lumalabas sa fountain kalapit namin. Kasabay ang biglang pagsulpot ng musikero na may kanya-kanyang hawak na violin at tumugtog na malamyos na instrumental song. Ngunit ang higit gumulat kay Ana nang bumukas sa malaki at magarang pinto ng Ramona's Mansion ay lumabas mula ron ng kanyang nanay Gemma at tatay Dante, kasunod ng kilala niyang mga magulang din ni Lorenzo. Sa kabila nun, di pa rin niya mahulaan ang nangyayari, kaya binalingan niya ulit ang nobyo, para lang magulat na makitang nakaluhod na to sa kanyang harapan. Hawak ang nakatas itong kamay ang isang maliit na kahon na may kumikistap na singsing mula sa loob noon. Annabelle Chavez, will you marry me? Masaya kami na sa wakas nakilala na namin ng babaeng matagal nang gustong-gustong makita ng anak namin, Iha. Bakas ang tunay na tuwa at sinseridad sa mukha ng ina ni Lorenzo na si Tita Joanna habang nagsasalo-salo sila sa hapunan. Hanggang ngayon, di pa rin makapaniwala si Ana na sa isang iglap totoong fiancé na siya ni Lorenzo at engaged na nga silang dalawa. Bukas na bukas din nakatakda ang kanilang kasal. Pero mas nakakalula pa, hindi isang simpleng kasalan na magaganap, kundi ang grande pa. Wala siyang kaalam-alam na ang pagdala pala sa kanya ni Lorenzo sa Hacienda Ramona ay parang pamamanhikan na rin. Ang pinagkaiba nga lang ang pamilya ni Ana ang dinala ng mga to sa lugar na yon. Kaya't walang pagsidla ng tuwa ang puso niya ng mga oras na yon dahil pagkalipas na ilang buwan, muli silang nakita ng kanyang ama't ina. At walang pagtutol ang mga to kay Lorenzo kahit sa biglaang pagpapakasal nila. Alam mo bang walang ibang bukang bibigyan, kundi ang batang niligtas daw niya noon sa Siargao? Bata pa lang ikaw nang gustong asawahin yan. Natatawang sabi ng ama nito na si Tito David. Kaya hindi na po kami nagtaka kung bakit pinakasalan ka po agad ni Kuya Lorenzo, Ate Ana, sabat ng babae at bunsong kapatid ni Lorenzo. Ito pala ang kausap ito noon sa cellphone na narinig niya. Likas daw na malambing sa boyfriend kaya't pala ganun din kalambing ang usapan ng dalawa. Pasensya ka na, Ana. Nagpunta ka lang talaga sa lahi na hindi pinapakawalan ng babaeng mahal nila. Kung di ka pa pumayag na sumama rito, baka shotgun wedding ang mangyari. Biro naman ng ate Cassidy ni Lorenzo na kinatawa nilang lahat. At nagkataong kay Lorenzo ka talaga napunta. Sa aming lahat, silang dalawa na Jason ang may malalang obsession sa mga bagay-bagay, lalo pagdating sa pag-ibig. Sapat din ang panganay na kapatid ni Lorenzo na si Attorney Tonton Mondragon. Pero sa pagkakaalam ni Ana, anak ni Tita Joanna ito sa pagkadalaga. Si Tito Bernard, ang ama ni Michael, ang tunay na ama raw nito, pero inampo ng legal ni Tito David. Di ko alam kung binibuild up mo ba ako sinisiraan kay Ana, kuya eh. Pabirong sagot ni Lorenzo sa nakatatandang kapatid. Kasalanan mo pag di ako sinipot yan bukas. Dagdag pa nito kaya't nagkatawanan lang ulit sila.
Huwag kang mag-alala anak, dahil matagal ka na rin pangarap niyang anak namin. Kung makikita mo ang silid niyan sa Siargao ay puro poster at mga litrato mo. Pakikisali ni Tatay Dante sa usapan ng pamilya Mondragon. Di napigilan ni Ana ang pandilata ng ama habang namumula ang buong mukha niya. Di niya akalaing magagawa nitong ibuko siya ng harap-harapan. Sa bagay kanina pa niya napapansin, botong-boto to kay Lorenzo. Parang ayaw na nitong pakawalan at ganon din ang nobyo niya. Pagdating pa lang nila napansin agad ni Ana ang closeness ng dalawa na parang matagal nang nagkakilala. Kaya di siya nagtataka kung gagawin man ni Tatay Dante ang lahat, magkatuluyan lang sila ni Lorenzo. Bibihira kasing may magustuhan ng ama niya sa mga manliligaw niya. Siguro malaking bagay din na nalaman ng kanyang mga magulang na ang mga tao sa likod ng chariting tumutulong sa libreng papagamot ni Nanay Gemma, walang iba kundi sina Lorenzo at Jason. Tatay naman, nakakahiya po. Nahihiyang saway ni Ana sa ama. Tumingin siya kay Nanay Gemma para humingi ng saklolo. Pero umiti lang ito. Isa pa tong nanay niya na super close na agad kay Lorenzo, tulad ng kanyang ama, anak na rin ang tawag sa fiancé niya. Wala kang dapat ikahiya, iha, dahil bukas magiging mag-asawa na kay Lorenzo at kapag napasok mo ng silid niya, makikita mo pareho lang kayong matagal ng pangarap ang isa't isa. Bukang bibig din ni Tita Joanna sa anak at napakamat lang sa ulo nito si Lorenzo. Napuno na masayang kwentuhan ng pagkainan ng gabing iyon sa loob ng Ramonas Mansion. Kasama na lang halos lahat ng kamag-anak at kaibigan ni Lorenzo at natural na nandun din sina Jason at Amelie. Nagkausap na sila kanina pero hindi pa nila napag-uusapan ang tungkol sa mga nangyari noon kaya medyo naiilang pa sila sa isa't isa. Basta huwag ka nang mahihiya, iha, dahil welcome na welcome ka sa pamilyang ito. Sincerong wika ni Tito David. Para na rin ang buong pamilya mo kapag kuwan. Sinilapan din ito sa Jason at Amelie. Basta't mahal ng aming mga anak, makakaasa kayong mamahalin din namin. Again, I'm sorry. Sabi ni Jason na magkausap ulit silang dalawa. Humingi ito ng permiso kay Lorenzo kausapin siya na masinsinan matapos silang magsalo sa hapunan. Masyado ko lang talagang mahal ang kapatid mo. Handa akong gawin lahat para sa kanya kaya nagawa ka naming kalimutan mo na yon? Maaga pat nakangiting sagot ni Ana. Paniniwanag na rin sa akin ni Lorenzo ang lahat-lahat. At sino ko para hindi yun maintindihan? Nanloko rin naman ako. Pareho lang tayong handang gawin lahat para sa mga taong mahal natin. Masyado lang ako nasakta noon kaya't nagpakalayo-layo muna ako. Matapat niyang saad pa. Kaya nga rin ako nagsasorry eh. Alam kong nasaktan ka namin. Kapag kuwan nilitian siya ni Jason. But I want you to know na hindi ko pinagsisisihan ng bagay na yon. Hindi lang dahil naging daan yon para mahimasmasan ng mga Grayson sa pagmamanipula nila sa buhay ni Amelie, kundi dahil alam kong napasaya ko ang kapatid ko. Napasaya ko kayong dalawa. Lihim siyang napangiti. Nabanggit na rin sa kanya ni Lorenzo na isa sa mga dahilan din noon na Jason para magkatuluyan silang dalawa. Kaya raw hindi agad daw bumalik para patagalin pa ang pagkasama nilang dalawa. Just take care of my brother. Ana, he loves you so much. Mas mahal ka pa nun kaysa sariling buhay niya. Seryosong wika ni Jason kapag gawan. At ipinapangako ko rin sa'yong mamahalin ko ng higit pa sa buhay ko ang kakambal mo, si Amelie. Di na napigilan ng dalagang yakapin sa Jason. Unang pagharap pa lang nila kanina naramdaman niyang mabuting tao rin to, katulad ni Lorenzo. Kitang-kita niya gano'n ito kamahal ang kapatid niya, kaya siguro botong-boto rin dito ang Tatay Dante at Nanay Gemma niya. Thank you Jason, dahil kung di dahil sa'yo hindi kami magkakatuluyan ni Lorenzo. Puro ng damdamin na saad niya. At maraming salamat din dahil hindi ka nagsasawang alagaan at mahalin ng kapatid ko. Ingatan at alagaan mo sana siya habang buhay. Salamat dahil pinalaya mo siya mula sa mga Grayson. Totoong nagbago na mag-asawang Grayson pagkatapos sa mga nangyari. Humingi raw ng tawad ang mga to kay Amelie. Ang mga ito rin ang nagkusang umatras sa merger sa kabila ng pangako ni Jason na itutuloy pa rin ang pakikipagsosyo sa adopted parents ng kasintahan. Gusto raw ipakita ng mga Grayson na totoong mahal din daw ng mga tong kapatid niya pero nabulagan lang sa pera. Sa ngayon, hinayaan na mag-asawang yun si Amelie na makasama ang totoong pamilya. Ilang buwan tong nanatili sa Siargao para makasama ang kanyang mga magulang, higit sa lahat para maalagaan si Nanay Gemma. Bumalik lang to ng Maynila para sikasuhin naman ang bahay na binili nito para sa kanilang mga magulang. Nang malaman niyo ni Ana, doon palang pinatawad na siya ang kapatid. Pinakita lang nito na kahit ngayon lang sila nakilala ni Amelie bilang tunay na pamilya, ay totoong mahal sila nito, lalong-lalo na ang kanilang ama't ina.
na hindi raw ito nagtanim ng sama ng loob. Pagkatapos silang mag-usap ni Ana at Jason ay ang twin sister naman niyang humiling na makausap siya ng solo. Katulad ni Jason, humingi din to ng kapatawaran at nagpaliwanag na agad ding tinanggap ni Ana ng bukal sa puso niya. Kalimutan na natin ang mga hindi magandang nangyari, okay? Ang mahalaga, buo ng muli ang pamilya natin. Maluha-luha ang mga batang saad ni Ana habang magkayakap sila ni Amelie. Importanteng maipakita natin sa mga magulang ang pagmamahal natin. Hindi lang sa kanila kundi ang pagmamahal natin sa isa't isa. Dahil yon ang higit na nagpapasaya sa kanila, lalo na kay Nanay Gemma. Who knows? Baka ang pagkakabuo ulit ng pamilya natin na magiging daan para tuluyan siyang gumaling, hindi ba? Mamasa-masa rin ang mga mata ni Amelie nang kumalasto sa pagyakapan nilang dalawa at tumingin kay Ana. You're right. Mas kailangan tayo ngayon ni Nanay, kahit ni Tatay. Masyado na silang matanda at maraming hirap na pagdaraanan sa buhay para dagdagan pa natin. Maya-may muli siyang nagyakap bago nganitian ng isa't isa na puno na ng sinseridad. Congratulations sa wedding niyo ni Lorenzo bukas. I am so happy for the both of you. Hinawakan ni Amelie ang kamay niya. Pareho kayong mahalaga sa puso ko. Kaya ako may pinakamasayaman ngayon para sa wedding ninyo, ako yun. Dahil alam kong mamahalin ka ni Lorenzo higit pa sa inaakala mo. Like Jason, he's also a good man. I know, magiging perfect husband siya sa'yo. At alam ko rin ganun ang gagawin mo sa kanya, Ana. He's lucky dahil ikaw magiging asawa niya. Sa pananatili ko sa Siargao, lalo kitang nakilala kung gaano kakabuting tao. Higit sa lahat kung gaano kakabuting anak sa parents natin. Parang idinuya ng puso ni Ana. Isa to sa mga pangarap lamang niya noon, ang magkaroon ng kapatid na makakakwentuhan niya at makapagbibigay sa kanya ng ganitong klase ng advice. Isang pangarap na akala niya nooy isa ring suntok sa buwan. Thank you din sa'yo, Amelie. Kung di dahil sa'yo, baka hindi magtatagpo ang landas namin, Lorenzo, at di kami magkakatuluyan. Utang ko sa inyo ni Jason ang kasiyahang nadarama ko ngayon, kambal. Nakangiting pinisil niya ang palad nito. At gusto ko ring malaman mo, proud na proud ako sa'yo. Dahil sa wakas, nagawa mo ring palayain ang sarili mo sa mga Grayson. At masaya din ako para sa inyo ni Jason, sigurado ako. Hindi mo pagsisisihan ng isang kagaya niya. Katulad ng hindi ko rin pagsisisi kung bakit tinanggap ko si Lorenzo sa buhay ko. Kapag ko ay marahang natawa si Ana. Yun nga lang, sorry dahil kayo ni Jason ang dapat na ikasal. Pero mas nauna pa kami ni Lorenzo. Dapat daw kasi double wedding silang apat. Pero dahil naniniwala sa sukob ang kanilang mga magulang, hindi yun mangyayari. Mabuti at nagparaya naman si Jason sa kapatid nito. That's okay. Amelie laughed softly. Ang totoo niyan, marami pa rin kaming kailangan ayusin ni Jason bago magpakasal. Like sina mommy at daddy. Though nagkapatawaran na kami, gusto kong tuluyang maging maayos ang pamilya namin bago ko ikasal. Gusto ko na silang apat ni nanay at tatay makakasama ko sa araw ng kasal ko eh. Naluha ang mga mata ni Amelie. Sorry, kasi mahal na mahal ko rin sina mommy at daddy eh. Kahit may mga nagawa silang pagkakamali sa akin, mas marami pa naman na magagandang bagay na naranasan ko sa piling nila. I know na mahal din nila ako bilang totoong anak. Nagpapaunawang pinisil niyang muli ang kamay ng kapatid. Hindi ka naman namin pagbabawalan na mahalin mo pa rin sila kasi mahirap yun. Silang nagpalaki at nag-alaga sa'yo. Sila nakagisnan mong mga magulang. Ang pagmamahal mo sa kanila isang patunay na sa kabila ng pagmamanipula nila noon sa buhay mo ay napalaki ka nila na maayos. Sinserong wika ni Ana. Maya-maya lang muli sila nakayakap sa isa't isa. Ramdam ni Ana kung gaano nakagaan ang pakiramdam niya pagkatapos ng pag-ayos nila ni Jason at ng kapatid niya. Isa sa mga bagay na higit niyang pinagpapasalamat sa Diyos. Lorenzo? Sambit ni Ana nang ihiga nito sa malambot na kama at nakadagan sa kanyang kalahating katawan nito. Halos mag-umaga na matapos ang salo-salo sa Ramon's mansion. Pero dahil bukas ng kanilang kasal at mahilig sa pamahiin ng kanyang mga magulang, kaya't pinagbawalan siya ng mga to na sumama kay Lorenzo sa bahay ng mga ito. Doon na raw muna magpapalipas ng gabi ang pamilya niya. Pero may sariling silid ang kanyang mga magulang at ganon din si Amelie. Ngunit bago pa umuwi, inihatid muna niya si Lorenzo sa magiging silid niya. Hindi pa kasi nila napag-usapan ng masinsinan simula nang dumating sila sa Hacienda Ramona dahil walang tigil ang pag-i-interview sa kanila ng mga nakapaligid sa kanila. Parang mas excited pa mga to sa pag-iisang dibdib nila ni Lorenzo bukas. Ngumiti ito sa kanya habang hinahawi ang kanyang buhok.
Bakit di mo sinabi sa akin na paikutin mo pala ang pagdating natin dito sa Hacienda Ramona? Aniya, sa tonong di naman nagrereklamo kundi curious lamang. Tinawanan pa siya nito ng bahagya. Baby cake naman. May pikot bang pinapaalam? Kung sinabi ko agad sa'yo, edi sana hindi ka na sumama. Baka maisipan ko na lang talaga ang sinabi ni Ate Cassidy kanina na shotgun wedding ang gagawin ko para lang matuloy ang kasal natin. Sayang naman ang preparation, di ba? Pabirong sagot nito na kinatawa lang ng dalaga. Kailan mo ba pinaghandaan ang kasal natin? Mahigit 1 buwan ka na nasa Isla Paraiso. Nakangiti siya pero di pa rin nabubura ang kuryosidad sa mukha ni Ana. Don't tell me na habang nililigawan mo. Ako sa isla ay pinapahanda mo ng kasal natin. Isang pilyong ngiti lang sinagot nito sa kanya at sapat ng kasagutan yon para maintindihan ni Ana. Masyado ka talagang bilib sa sarili mo. Napasimangot siya kunwari, plus sigurista pa. Una mo nang niligawan si nanay at tatay para sigurado hindi na sila kukontra pa kapag pinigot mo pa ako? Lorenzo smiled. That's not true. Magkasama pa lang tayo noon sa Ride and Fall. Nagdesisyon na kami ni Jason na kami nilang sasagot sa pagpapagamot sa nanay ni Gemma niyo ni Amelie para di na matagagan pa ang utang na loob ng mga Grayson. At alam din namin hindi magugustuhan ng mga magulang nyo kapag nalaman nila kung saan talaga galing ang parang pinibigay mo sa kanila. Inaplos nito ang kanyang buhok. I know how much you love your parents, Ana. Kaya't noon pa man minahal ko na rin sila. Her heart melted. You really know how to make me fall even more for you. Kaya pati mga magulang ko kuhang-kuha mo rin agad ang loob nila. Lorenzo kissed her lips. Hindi Nakita lang siguro nila na totoong mahal na mahal kita. Na kaya kitang alagaan katulad ng pag-aalaga nila sa'yo. Napangiti siya at saka tumango-tango. Sa bagay, ganon din sigurong nakita nila kay Jason, kaya mabilis din nilang natanggap ang kapatid mo para kay Amelie. Dahil wala naman kasi sa lahi namin ang salawahan. Nakangiting pagmamalaki ni Lorenzo. May mga babaero din sa pamilya at mga kaibigan namin but once na nahanap na nila ang babaeng para sa kanila, tumitino agad at asahan mong hindi na nila papakawalan pa. Tulad nga na sinabi ni Ate Cassidy kanina. Napaisip kunwari si Ana. Kung ganon, wala na pala talaga akong kawala sa'yo. Mukhang dito na nga ako tatanda sa Hacienda Ramona. Sinabi mo pa. Lorenzo grinned at him. Gagawin kitang reyna ng bahay ko. Bahay mo? Di ba bahay pa yun ng parents mo? Baka naman reyna ng kwadra ng mga kabayo mo. Biro lang naman niya yon sa nobyo dahil sa katayuan nito sa buhay alam niya kayang-kaya siya nitong patayuan ng bahay kahit ilan pa ang gusto niya. So hindi mo pala alam na may sariling bahay na rin ako dito sa Hacienda? You mean, hindi ko pa pala nabanggit sa'yo na simula na makilala kita nun sa Siargao, nag-umpisa na ako mag-ipon para sa bahay natin? At pinatayo ko yon nung bumalik ako rito from Australia at hinanap na ulit kita. Bahagyang umawang ang bibig ni Ana sa nalaman. Seryoso ka? Paano kung di mo ako nahanap? O kung kasal na pala ako sa iba? Paano na lang kung totoong akala mo noon na si Amelie ay ako? Anong gagawin mo sa bahay na yon? Ibang babaeng ititira mo? Sunod-sunod na tanong niya at aminado siya, kahit siya may hindi nagustuhan ng puso niya ang huling tanong. I don't know yet. Nagibit balikat si Lorenzo. Basta malakas lang talagang tiwala ko na magkikita ulit tayo at magiging tayo pa rin sa huli. Nagtiwala lang talaga ako sa nararamdaman ng puso ko. Natigilan si Ana at saka napatitig dito. Naparinok siya ng tiim ang titig nito sa kanya na para bang gustong iparating sa kanya ang totoong nilalaman ng puso nito para sa kanya. Kapag guway tinaas niya ang kanang kamay, masuyong sinapo ang mukha ng kasintahan. Ang totoo niyan, di mo naman ako kailangang patayuan ng bahay Lalo na yung kasing ganda nito o ng bahay ni Jason sa Taguig. Okay lang sa akin kahit saan tayo tumira basta't kasama kita. Kahit nga sa kubo lang Napangiti siya na malala niyang isa sa mga panaginip niya noon, kasama si Lorenzo. Yung bahay kubong napapalibutan ng magagandang bulaklak at mga halaman. Kumunot ang noon niya na makita ang matamis ng ngiti sa mga labi ni Lorenzo. Kung ganon tamang-tama lang palang pinagawa ko. So, kubo nga ang bahay mo? Hindi to sumagot at sa halip sinapo lang nitong kanyang panga. Biglang umitim ang mga mata nitong may pagnanasa sa kanya. Maralaman mo bukas after na wedding natin. Doon magaganap ang honeymoon natin, babe. So be ready. Dahil baka doon na din mapubuo ang second child natin. Naparunok si Ana sa gitna ng kanyang pagtataka. Second child agad? Wala pa nga tayong panganay.
Ilang segundo siyang pinakatitigan ng nobyo bago to napangisi. Dahil sa Siargao naman nabuo ang panganay natin. Ano? Laro nag-init ang buong mukha ng dalaga pero na-speechless na siya. Kung ganon, siniguro pala ni Lorenzo ang magkakaanak sila bago pa sila may kasal. Talagang wala na siyang dahilan pa para umurong sa kasal nila bukas. Dahil ayaw niyang lumaking bastardo magiging anak niya. Yun lang ba talagang dahilan, Annabel? O baka puso mo talagang hindi kayang mawala pa sa buhay mo ang isang Lorenzo Mondragon? Sabat naman na mahaderang isipan niya. You are already mine, Annabel Chavez. Your heart already belongs to me. Ikaw lang din binibigyan ko ng karapatan na magmay-ari ng puso ko. Kapag kuwan ay wika nito. Kinagat ay babang labi niya. What I'm just saying is, agad pinutol ni Ana ang pagsasalita ni Lorenzo sa pamamagitan ng paglambitin niya sa batok nito at paghalik sa mga labi nito. Hira lang tayo magagawa niya ng mga sandaling iyon dahil sa kaligayahan na umaapaw sa puso niya.